Hindi nagpatinag sa mga hamon ng buhay ang isang lolo driver mula Pandi, Bulacan sa kabila kasi ng operasyon niya sa dalawang uri ng cancer. Patuloy pa rin siyang lumalaban para matugunan ang pangangailangan niya at ng kanyang pamilya. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Yeda Pascual. Tinaningan na ang buhay ng isang lolo mula Pandi, Bulacan na matapos magkaroon ng cancer. Pero 16 na taon na ang nakakalipas, si Lolo kayod kalabaw pa rin para mabuhay. Siya si Lolo Eduardo Puno, 68 taong gulang, isang taxi driver. 2008 nang siya ay madiagnose na may colon at prostate cancer. Kwento niya, madalas kabagin at humilab ang kanyang tiyan hanggang napansin niyang unti-unti na itong lumulobo. Nung malaman ko po nga colon cancer ang sakit ko, operahin nila ako. Ako po ang umayaw. Ayun, ang sabi ng doktor, kaya para nilang gamutin dahil stage 1 pa lang. Ako'y operahan po nila nga hindi magtagumpay ko. Dodoble ang gastos po nila. Yun ang aking sa loob-loob ko po. Pero nanindigan daw ang asawa at anak ni Lolo na di bali nang gumastos basta magawa ng paraan na siya ay maoperahan. Naging successful naman ang operasyon noong 2009 at nalagyan ng colostomy bag ang tagiliran ni Lolo para sa kanyang pagdumi. At nilagyan din siya ng catheter para sa kanyang pag-ihi. Dito po ako dumudumi sa tagiliran ko. Ito po ang aking pinoproblema, ang maintenance po, napakamahal. Dumating po nang sa loob ng 3 buwan, hindi naman po ako makaihi. Ito naman po ang inopera naman nila po. Kaya 2 ang butas ng tiyan ko po. Ito po yung colon cancer ko. Ito po yun ang prostate cancer ko. Kaya 2 ho sila magkatabi sa aking tiyan. Kwento ni Lolo Eduardo, wala sa lahi nila ang may cancer. Pero paliwanag ni Dr. Dex Bakalintal, maaaring dahil sa kanyang mga kinakain, kaya nagkaroon ng cancer ang matanda. Lalo na kapag ang pasyente ay nasa isang low residue diet o yung kaunti lamang o wala talagang vegetables sa kinakain nila. Medyo high fat diet, no, katulad ng mga processed foods, medyo matataba yung mga ganyan. So, maaari talaga na maging risk factor ng pagkakaroon po ng prostate cancer at saka po ng inyong colon cancer. Sa kabila ng edad at karamdaman, si Lolo Eduardo tuloy-tuloy pa rin sa pamamasada. Wala raw kasing ibang aasahan ng kanyang pamilya kundi siya. Kaya si Lolo Eduardo nananawagan po ng inyong tulong para sa kanyang gamutan at pang-araw-araw nilang pangangailangan. Halos din na kami kumikita po. Minsan umuwi po ako ng bahay, 200, 300, bibili ko pa ng maintenance po. Ang natitira po, pamasahe ng apo ko. Yung matitira po sa amin po, bibili namin 1 kilong bigas o bibili kami ng itlog para may ulam lang po kami. Kaya ako'y dumadaing na sa sobrang hirap. Ako po si Mobile Journal Yeda Pascual na nagpapaalala na bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga. Water shortage at natuyong mga sakahan ang ilang epekto ng El Nino. Pero kahit malapit na ang Hunyo na kadalasang simula ng tag-ulan, wala pa ring pakampante o wag pa ring magpapakampante dahil hanggang sa susunod na buwan pa raw maaaring mamerwisyo ang El Nino. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Francis Orsio. Kapansin-pansin ang sunod-sunod na pag-ulan nitong mga nakalipas na araw. Pero sa kabila niyan, lalo pang dumadami ang mga lugar na nakakaranas ng matinding tagtuyot. Pag-asa na mismo ang nagsabi, mahina o nasa weak condition na ang El Nino. Kaya inuulan na ang ilang bahagi ng bansa. Pero kung kailan may hudyat na ng nalalapit na tag-ulan, saka naman nagdeklara ng state of calamity ang probinsya ng Cebu dahil sa matinding epekto ng El Nino na nararanasan nila. Sa pinakahuling datos pa ng Pag-asa, umabot na sa 81 lalawigan ang patuloy na natutuyo ang lupa. 61 lalawigan dyan nakararanas ng drought o matinding tagtuyot kumpara sa 46 provinces lang noong Abril at asahan pa raw na dadami yan sa katapusan ng Mayo. Sa ngayon, nasa decaying stage ang El Nino pero yung impacts ay still continue na natin nararanasan sa ibang bahagi ng ating bansa.
Sa huling tala ng Department of Agriculture, mas lumaki pa ang halaga ng pinsala ng El Nino sa agrikultura na umabot na ng 9.5 billion pesos. Para tugunan yan, naglaan na ng 9.71 billion pesos na pondo para tulungan ang mga apektadong magsasaka. Another significant impact ang pag-issue declared states of calamity due to drought, kagaya dito sa San Carlos City, sa Butuan City, at pati na rin sa Cebu. Una naman nang nagpaalala ang Pag-asa na kahit hindi pa tapos ang El Nino, maghanda sa papalapit na La Nina. Yan ang kabaliktaran ng El Nino kung saan matitinding ulan naman ang inaasahang mararanasan. Yung nakikita nating possibility ng La Nina ay mga around 69% by July, August, September. At nakikita po natin ay most models ay towards August, September, October yung makikita mga model nag-agree ng pagkakaroon ng La Nina. Inaasahang matatapos na ang El Nino sa buwan ng Hunyo. Pero dahil sa pabago-bagong panahon, para mabawasan ang pinsala, mainam na tayo ay maging handa. Mobile journalist Francis Orso po, hatid ang mukha ng balita. Mainit ang usapin sa identity ng kontrobersyal na mayor ng Banban na si Alice Go. Ang ilang residente naman sinasabing matagal na nilang nakikita roon ang alkalde. Pero meron ding ginigiit na bigla na lang daw lumitaw si Go. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Merimon Reyes. Mainit ngayon ang usapin tungkol sa mayor ng Bamban, Tarlac. Kaya naman ang ilan sa mga tagapagsuporta niya, nagpulong-pulong kahit pa mga mula sa kabundukan. Nagtipon sa harapan ng munisipyo ng Bamban ang higit 30 mga indigenous people at lokal mula sa iba't ibang sitio at barangay sa Tarlac. Pagpapakita raw nila ito ng suporta kay Mayor Alice Go na kontrobersyal ngayon dahil hindi matandaan ang maraming impormasyon tungkol sa kanyang pagkakakilanlan nang humarap sa Senate hearing. Bagay na hindi raw pansin ng kanyang supporters. Marami po siyang ibinigay na tulong o suporta sa amin sa kabundukan. Pusa po namin pasyang sinuportahan namin. Ito po ay napakabait, na ito po ay naging pagsalimuha sa mga ibang tao at sa aming mga kulot na hindi po nagdidiri. Sabihin na hindi sa maselan. Nagkalat din ang mga ganitong tarpaulin na nagpapakita ng suporta sa alkalde. Nakita rin natin ang sinasabing piggery ni Mayor Alice Go at sinubukang makakuha ng permiso para masilip ang loob pero walang taong sumagot sa mga katok natin. Etong buong kahabaan na ito mula yung pulang gate hanggang doon sa may kaduluhan ang sinasabi nga na piggery. Ito yung sinasabi na pinagkukuhanan niya nga raw ng pondo noong siya ay tumatakbo bilang mayor ng Bamban, Tarlac. Nadaanan din natin ang malaking lupain sa likod ng munisipyo. Ito ang lokasyon ng Pogo Hub na ni-raid noong Marso kung saan 165 Chinese nationals ang pinadeport. Sa paglilibot natin sa Bamban, ilang mga lokal ang nakausap natin na ibinahagi kung ano ang pagkakakilala nila kay Mayor. Na nakakantindi po siya Kapampangan pero hindi po siya makapagsalita Kapampangan talaga. Salita niya ng Tagalog maayos. Maayos po, maganda po siya magsalita ng Parang hindi namin siya kilala talaga. Pero sa panunungkulan, napaganda naman niya yung Bamban. Sabi-sabi ng mga tao, baka Chinese nga daw siya Finlanta. Hindi pa rin natin masabi. Bahala na yung batas. Sila bibigay ng ginaldo sa amin doon, yung mga senior. Talaga na. Binibintang na sa kanila, sana makakuan na yun, malutas na yan. May mga iba po nagsasabi, bata pa. Sabi po nyo ng bata-bata, nakikita din po niyo si Mayor. Meron ding nagsabi na nagulat sila sa pagdating ng bagong mukha sa bayan. Ayun ko lang po kasi na nakita yung babae. Bigla na lang po siyang lumusod. Hindi ko po siya kilala. Sakto na. Wow. Butuhan na po, magulong po siya na bigla na po siya. Sinusubukan pa nating makakuha ng panayam mula kay Mayor Alice Go. Pero maging ang mga tagapagsuporta ng Mayora, hindi pa siya muli nakikita. Para naman sa ilang indigenous people ng Bamban, umaasa silang manatili sa pwesto si Mayor Go. Ayaw po namin siya mawala sa Bamban. Kahit po madam, sinasabi po siya ng Chinese sapagkat ang dami po madam dito umupo na taga rito, wala man po nagawa. Ngunit ang Chinese siya po ay may nagawa dito sa amin sa Bamban. Mayroon mang pagkwestiyon sa pagkakakilanlan ng kanilang mayor, ang kanila naman natulungan at nadinig daw silang mga nasa kabundukan sa unang pagkakataon. Mobile Journal Merimon Reyes po, hatid ang muka ng balita.